Okay. Entering U-Haul. I need a car down. Over there. Okay. Car down is over there. Car dolly. Okay guys, today is Monday, January 8, 2024. Sama ko kayo. Dadalhin ko yung Nissan Sentra sa Talyer kay Manong, Mexicano na Talyer, para mas mura sumingil yan sa labor. Anyway, first time ko itong magtutow ng trailer na tow dolly para sa kotse, no? So dito ako sa U-Haul. Tumawag na ako kanina, magkano? Sabi $45 daw yung dolly, tapos $55 naman ito, yung mas malaki, yung nakasampa talaga yung kotse. Yung dolly, yung harap lang ang nakasampa, yung likod gumugulong. Yung etong trailer talaga $55. So initially sabi ko yung tig $45 lang sana, pero nakita ko mukhang mas maganda to. Tingnan natin, tanongin natin yung taga U-Haul. Okay, I forgot that I need a ball. I don't know what size, so I have to go back. This is the bigger dolly. This is the, I'll call it half dolly. I think this is the one I'm gonna get. Let's attach a 2-inch ball. What do you call this? Anti-rattle device. Okay, ready. Okay, I'm back. I'm back to the U-Haul. Okay. Okay, lights are working. Left, right. How to insert it? Okay. This
lug down there, Uh-huh. and just make sure that this is in the middle of the wheel, or Middle the of- tire. Middle of the tire. Middle of the tire. Okay. Okay. Seems pretty simple. Okay, first time towing a dolly. Behind me. Where's the dolly? Yeah, the dolly's over there. Okay. Car is at the back. Let's check. Let's drive it in the neighborhood first. So, is it moving? Okay, get in the car. Come here. Okay guys, backstory lang, no. Nung nasa Lucena kami, naghihirap kami ng time na yun. Kia Pride na nga lang yung sasakyan namin. Tumirik pa sa Pleasantville. So pagtirik niya, hindi ko alam paano ko siya iuuwi. Nagkagilap lang ako ng tali. Tapos yun, yung una kong tali napatid. Pangalawa, binigyan ako ng kapitbahay namin, si Red, yan sa Tayabas, yung bahay namin dyan. Tapos nadala ko bali Kia Pride, ang humila yung Nissan Sentra, no? Nadala lang namin hanggang doon sa bungad ng subdivision namin, sa shocks. Tapos doon kinalikot ko na yung Kia Pride, sinubukan kong ayusin. Tapos umulan ng malakas. Tapos dumaan yung mga kakilala namin, awang-awa sa amin talaga. While I was fixing the car in the rain. Okay guys, we're towed. I don't know if you can see the car. It's back there. Okay, we're here at the auto shop. And disengage, drop it off, and then return the dolly. Texas brakes and alignment and auto care. Everything looks good. Yeah, go. Disconnect. So this is my car dropping off at this auto shop. Okay. Rocket, give it to Rocket. Probably. Get on this side. Get on this side. 3, 2, 1. Yeah, neutral. Stop. Yeah. What? Stop. Yeah, we got it. Okay, we dropped off the car. Time to return the dolly. And the question is how to turn around. They don't allow U-turn over there.
Hi guys, we returned the trailer and time to get some lunch. Luncho. Hi guys, we're back home. Excited. Hey, 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 hey. Hey, no, no. Hi guys, dito na kami sa bahay, no. Tapos ko na yung vlog namin ng anak ko. At least kanina niisip ko pa ano pa, sikasuhin ko medyo pangit weather ngayon, maulan Pero at least pag nasa ito yung aso ko. Hey. At least pag nandoon na sa talyer, 'di ba? Sabihin tumatakbo na yung araw na inaayos. Sabi ng mekaniko tatawagan daw, hey! Tatawagan daw niya ako mamayang hapon, na-diagnose nila. And then yun nga, nakwento ko sa inyo, no, nung nasa Lucena pa kami, nasiraan kami ng kotse, yung Kia Pride na binili ko. Terry, quiet. Tumirek sa likod ng Pacific Mall sa Pleasantville. Ay, ang kulit ang aso. Tumirek, okay? So, yun nga, parang nagka-trauma tong anak ko. Malit pa siya rin. I think 4 years old. 4 years old pa lang siya noon. Natrauma siya kasi inabot kami ng gabi doon. Natatakot siya. Hindi niya alam kung anong gagawin namin. Hindi rin ako makapag-decide kung anong gagawin at that time, no? Wala naman talagang facility sa atin for towing. Pinakiusapan ko yung kaibigan ko, si Red. Nissan Sentra, hinila namin. Cable lang, kable. Hinila namin yung Kia Pride. Tapos yun nga, hanggang doon lang sa bungad ng subdivision namin. Tapos doon ko na inisikaso. Inabutan ako ng ulan talaga. Hindi ko makakalimutan. Yung mga moments na hindi makakalimutan Dumaan yung kaibigan ko, si Nobo. Awang-awa sa akin. Ang lakas ng ulan. Nandun ako. Inaayos ko yung kotse. Kahit ako, yung mga tipong kahit hindi nila sabihin may nararamdaman mo na awang-awa sila So, yun nga, nung dumating kami dito, diba, brand new na Nissan Rogue binili namin. Tapos yun, nakailang kotse na kami. Pero eto kasi, ang punto ko, lalo na pag mga, baguhan pa lang na drivers. Mas maganda rin nasanayin sila sa, yung hirap. Pag lahat madali, baka yung coping mechanism nila hindi maganda pagka tumanda na sila or pag sila na lang. Ano ibig sabihin? Yung konting problema sa kotse, nagbe-breakdown na or na-stress na. Diba? Ito, tinaw namin. Kami, first time ko magtaw ng sarili kong kotse papunta sa talyer. Tapos, nung binigay ko na, turnover ko na yung kotse kay Manong, Hispanic yun kay Mr. Solis. In-endorse ko sa kanya, sabi ko, pinaltan ko na yung starter. Pinaltan ko na yung fuse box. Buong fuse box Tapos, bumili na ako ng BCM. Napangiti siya Sabi niya, oh, you did everything. Yeah, and I still can't figure out. So, I'm leaving it up to you. Hindi ko talaga bakit ayaw umandar Pero yung pala yung sakit ng Nissan, yung tinatawag na NATS, N-A-T-S, Nissan Anti-Theft System. No, iniisip ng kotse na kinakarjack siya, kaya ayaw niya umandar. Yun ang kailangan mo talaga ng malupit na reader. No, OBD reader na tig $1,000, $1,000. Mga ganon. Merong something wrong na nagtitrigger dyan sa nuts I don't know kung so mahirap. Kahapon nga nagpalit ako ng pinalitan ko uli yung starter kahapon kasi ang kinabit ko 'di ba surplus $40. Umorder ako sa Amazon, same day dineliver, brand new, 55 lang. I-install ko kahapon, so thinking na sabi ko baka yung in-install ko sira agad. Ganun pa rin, so hindi yung starter. So ibig sabihin yan, meron akong reservang starter. Ganyan talaga, pag luma ang kotse mo, ang style ko kasi papalitan mo individually mga parts hanggang tamaan mo yung yung may depression. Hindi naman talaga ako mekaniko Process of elimination lang ginagamit ko Dilim, ulan yata. Yan. So, hopefully maayos na yung kotse
nasa mekaniko na, hindi ako mekaniko. So, and nakakaaliw naman na merong facility dito like U-Haul na magpo-provide ng needs mo for maliban sa moving pati sa towing. 'Di ba? Yung isa sa pinoproblema ko eh. Kaya siguro hindi na-approve ng insurance ko yung towing kasi nag-tow na ako nung December eh. Baka may limit, I don't know. Pero sa $45, okay lang yan. At least nadala ko na. May makakahinga na ako maluwag. Nasa kamay na nung mekaniko. Anyway, salamat sa pagsama sa amin ng anak ko, no? Bagong adventure ngayon, Lunes na Lunes, maulang Lunes dito. And keeping my fingers crossed, sana maayos na yung kotse. Thanks for watching, guys.